Ang pelikula ay itinakda sa huling panahon ng dinastiyang Tsino na tinatawag na Qin, isang grupo ng mga bandido ang nagtitipon sa disyerto matapos magnakaw ng mga gamit sa isang bayan. Ang pangunahing atraksyon sa pagtitipon ay isang magandang babae na dinukot nila para sa kanilang kasiyahan. Doon ay hindi hinahayaan ng pinuno na hawakan siya ng sinuman dahil gusto niya siyang iligtas para sa kanyang sarili. Dinala siya sa isang silid kung saan ipinangako nitong ibibigay sa babae ang anumang gusto niya, maging ang puso niya. Mapang-akit na hinawakan ng babae ang kanyang dibdib bago dinukot ang kanyang puso sa isang iglap. Napag-alaman na ang pangalan ng babae ay Xiao Wei at siya ay isang masamang espiritu ng fox o sorrow na kinakain ng mga puso ng tao upang mapanatili ang kanyang dalagang hitsura. Madalas niyang ginagamit ang kanyang alindog upang akitin ang mga makapangyarihan o masasamang lalaki. Ang kanilang mga puso ay mas maraming chakra o enerhiya kaysa sa iba na ginagamit niya upang gumawa ng isang orb. Ito ay isang espesyal na sandata na maaari niyang gamitin upang pumatay ng mga tao at kahit na ang buhayin sila. Kasabay nito, ang mga bandido ay sinalakay ng isang mahusay na mandirigma na nagngangalang General Wang kasama ang kanyang mga sundalo. Tinalo nila ang mga bandido sa isang matinding labanan na tumatagal ng ilang oras. Pagkatapos ay natagpuan ni Wang si Xiao na halos walang saplot sa isang silid at naawa sa kanya. Binigyan niya siya ng tela para takpan ang sarili at isinakay siya sa isang kabayo na hindi alam ang kanyang totoong pagkatao. Ang mga sundalo ay binati din siya sa dinala sa kanilang bayan. Si Xiao ay hindi kailanman kinaawaan ng sinumang lalaki dahilan para magustuhan niya si Wang gayunpaman, pagdating sa bayan ay nakita niya na may asawa ito na nagngangalang Peirong na mahal siya. Masaya niya siyang binati dahil hindi siya nasaktan sa labanan, natutuwa din siyang makakita ng bagong kasama ngunit hindi nasisiyahan si Xiao. Nagsimula siyang mamuhay ng bagong buhay at nanirahan sa tirahan ng general. Sa panahong ito ay mas nahuhulog ang loob niya kay Wang ngunit nababagabag siya sa lumalagong pagkakaibigan nila ni Peirong. Makalipas ang isang buwan, may pumasok sa tarangkahan ng bayan sa gabi. Lumabas si Wang upang hanapin ang nanghihimasok at nakita itong walang malay. Ito pala ay walang iba kundi ang kanyang matagal ng kaibigan at dating general na si Pang Yong. Alam nilang hindi siya banta sa bayan at sa mga mamamayan nito, kaya't dinala nila siya sa tirahan ng general at inasikaso siya ng maayos. Doon ay nagulat si Peirong nang makita si Yong at nag-alala sa kanya. Bago pala siya ikinasal kay Wang ay naging mag-asawa sila ni Yong ngunit iniwan niya ang kanyang mga tao pagkatapos ng isang labanan at hindi na bumalik. Sa gabi ay napansin ni Peirong na ang pagdating ni Yong ay nakakaabala sa kanyang asawa, kaya tiniyak niya kay Wang na siya lang ang taong mahal niya. Nagsimulang maging mainit ang mga bagay, ngunit nang tingnan ni Wang ang kanyang mukha ay nakita niya si Xiao. Nagulat siya kaya siya ay nagmulat ng mga mata at napagtanto niyang panaginip lamang ito. Ang hindi niya alam ay pinapaibig siya ni Xiao gamit ang kanyang isip. Samantala ang sorrow ay nasa kanyang silid. Tinanggihan niya ang pagkain para sa hapunan sa kanya pinalabas ang isang katulong. Pagkatapos ay dumating ang isang lalaking espiritu na nagngangalang Yi, na may dala ng mga hilaw na puso para may makain siya. Siya ang kaibigan ni Xiao na tumutulong sa kanya sa pamamagitan ng pagdadala ng puso ng tao araw-araw upang mapanatili niya ang kanyang kagandahan ng hindi pinaghihinalaan. Ngunit ang madalas na pagkamatay ng mga tao at mga nawawalang mga puso ng mga ito ay nagdulot ng ilang alingaw-ngaw sa bayan, kaya naghigpit si Wang ng seguridad at sinusubukan niyang hanapin ang salarin. Kinabukasan ay nagising si Yong at nakitang inaalagaan siya ni Peirong, humingi siya ng paumanhin sa pagdating niya ng biglaan at isinisisi ito sa alak na nainom niya noong gabing yun. Hiniling ni Wang sa kanya na manatili sa bayan at tulungan silang mahanap ang mamamatay tao, ngunit tumanggi siya. Kinagabihan, nakilala ni Yong ang isang kakaibang babae sa restaurant ng bayan at nakipagkaibigan sa kanya. Ang pangalan nito ay Xia Bing, at siya ay isang hunter ng demonyo. Si Yong na hindi naniniwala sa mga demonyo ay iniisip na walang kwenta ang kanyang propesyon, pagkatapos ay sinamahan sila ni Peirong na nagsimulang maghinala na si Xiao ay isang demonyo dahil nagsimula ang mga pagpatay sa araw na siya ay dumating sa bayan. Bukod dito, naalala niya ang oras nung nagtatrabaho sila sa isang tindahan at magawang mapatahimik ni Xiao ang isang bastos na mamimili sa pamamagitan lamang ng paghiling sa kanya na manahimik. Lumalabas na para bang kaya niyang manghipnotismo ng mga tao. Nakumpirma ang hinala ni Peirong ng aksidente niyang matamaan ang palad ni Xiao gamit ang gunting ngunit hindi ito nagdugo. Dinala pa niya siya sa isang templo upang matiyak na hindi siya isang espiritu ngunit ang pananatili sa banal na lugar ay hindi nakaapekto sa kanya. Nais ni Peirong na tumulong si Yong upang malutas ang problema, dahil alam niyang pagtatawanan siya ng kanyang asawa kapag binanggit niya ang pagkakaroon ng mga espiritu.
Naiintriga si Sia sa bali-balita na demonyo at masaya na magkaroon ng nakakapanabik na kaso na maaari niyang hawakan. Sa sumunod na eksena, pumunta si Yong sa sementeryo kung saan inilalagay ang mga bangkay ng mga kamakailang napatay. Ang katumpakan ng hiwa sa mga ito ay nagpapalinaw na ang pumatay ay sanay sa gawain na ito. Natagpuan din niya si Sia na nagpapahinga sa loob ng isa sa mga kabaong at hiniling na bumaba siya doon. Ipinakita niya sa kanila ang isang mahiwagang bato na umiilaw sa presensya ng isang demonyo sa loob ng 10 milyang radius. Dumating si Sia sa bayan dala ang bato ngunit hindi pa niya nahahanap ang espiritu. Sa karagdagang pagsisiyasat, natuklasan nila na ang lahat ng mga pagpatay ay nangyari sa paligid ng tirahan ng general kaya mas lalo silang naghinala kay Xiao. Noong gabi din na yun ay nagkataon na si Yong ay nakita si Yi na akmang sasalakayin si Sia, naghabulan sila ngunit nakatakas si Yi. Sa oras na yun ay nasaktan ang binti ni Sia kaya kinailangan siyang alagaan ni Yong, hindi nila alam kung ano ang intensyon ni Yi ngunit dumating sila sa conclusion na siya ay isang magnanakaw lamang. Ipinakita ni Sia kay Yong ang isang demon stick na regalo mula sa kanyang lolo, wala pang nakakatanggal ng takip sa stick at sinasabing ang tunay na hunter lang ng demonyo ang makakagawa nito. Sinubukan itong buksan ni Yong ngunit nabigo. Kinabukasan, sina Yong, Sia, at ang commander na tumutulong sa kanila ay pumunta kay Wang at sinabi ang tungkol kay Xiao. Si Wang ay tumingin sa kanyang asawa nang may pagkabigo dahil alam niya na siya ang nagpakalat ng tsismis. Hindi siya naniniwala sa mga demonyo, at ayaw niya na inaakusahan ang isang inosenteng babae na pumapatay ng mga tao. Gayunpaman, pinilit siya ng iba na gumawa ng isang inspeksyon upang kumpirmahin o pabulaanan ang mga akusasyon. Karamihan sa mga sundalo ay kampi kay Xiao dahil ipinakita niya sa kanila ang kanyang kagandahan at pagiging malambing. Sinubukan ni Yong na putulin ang kanyang kamay upang patunayan na hindi siya immortal, ngunit pinigilan siya ni Wang at ipinahayag niya na ang babae ay inosente ngunit ang kanyang asawa ay naninindigan laban sa kanya. Gusto niyang suriin ang Sorrow para sa isang tanda ng kapanganakan ng demonyo na tiyak na nasa isang lugar sa kanyang katawan. Kaya dinala siya ng mga babae sa isang silid at tinanggal ang damit ngunit hindi nila nahanap ang marka. Hiniling ni Wang na umalis ang lahat pagkatapos nito, nagagalit siya lalo na sa kanyang asawa dahil hinayaan niyang mangibabaw ang selos sa kanyang emosyon. Hiniling niya na humingi siya ng tawad sa kanya, ngunit sa halip ay hiniling ni Xiao sa kanya na hayaan na lang siyang maging kabit ni Wang. Parehong nagulat sina Wang at Pei Rong sa kahilingan pagkatapos ay tumayo si Wang at ipinahayag na maaari lamang magkaroon ng isang asawa at mayroon na siya nito. Sinabi niya kay Xiao na nagmamalasakit siya sa kanya, ngunit hindi niya maaaring ipagkanulo ang kanyang asawa. Kalaunan ng gabing yon, nananaginip si Wang na naglalakad papunta kay Xiao na naliligo sa loob ng isang kuweba. Nakikita niya ang kanyang sarili na nakikipag-ibigan sa kanya, at nagising na puno ng pawis. Pagkatapos ay pumunta siya sa kwarto niya para makipag-usap, doon ay sinubukan ni Xiao na tanggalin ang kanyang damit ngunit pinigilan siya ng general. Sa palagay niya ay napakabuti niya para maging kabit ng isang lalaki at sa halip ay karapat-dapat sa isang mapagmahal na asawa. Nang hilingin niya sa kanya na maging asawa niya, sinabi niya sa kanya kung gaano niya kamahal si Pei Rong. Sa oras na yun ay bigla silang inatake ni Yi, mayroon pala siyang nararamdaman na pagmamahal kay Xiao kaya siya ay nagagalit dahil pinaiyak ni Wang ang babae. Sa huli ay naalerto ang mga sundalo kaya kinailangan niyang tumakas gayunpaman. Sa panahon ng kaguluhan ay napansin ni Pei Rong na ang kanyang asawa ay nasa loob ng silid ni Xiao. Handa niyang isuko ang kanyang asawa kung mahal din niya ito, sinabi niya sa kanya na hindi siya interesado ngunit nakikita niya ang kanyang mga kasinungalingan. Nang magkita muli si Xiao at Yi maya-maya ay ipinagtapat ng lalaki na mahal niya siya na ikinagalit niya dahil sinubukan niyang patayin ang taong mahal niya. Sinabi nito sa kanya na imposible ang pag-ibig sa pagitan ng mga demonyo at mga tao, ngunit hiniling sa kanya ni Xiao na umalis at huwag na muling magpakita sa kanya. Nang maglaon ay pumunta si Pei Rong sa silid ni Xiao, siya ay nagpasya na papayagan na niya siyang maging kabit ni Wang. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka ay nahuli niya si Xiao na tinatanggal ang kanyang balat. Ipinagmamalaki na niya ang kanyang tunay na mukha pagkatapos ng 20 taon, at hindi natatakot na malantad. Ito ay isang nakakakilabot na tanawin dahilan para tumayo ang mga balahibo ni Pei Rong. Sa oras na yun ay bigla silang nakita ng isang sundalo at pinatay din siya ni Xiao, nang hilingin sa kanya ni Pei Rong na huminto ay binigyan niya siya ng isang alok. Siya ay handa nang hindi pumatay ng sinumang tao sa kanyang buhay kung si Pei Rong ay lalayo sa buhay ni Wang at hindi na muling babalik. Upang iligtas ang kanyang mga tao, at ubiling sumang-ayon si Pei Rong na gawin ang kanyang sinabi.
Pagkatapos ay pinainom siya ng lason na nagpaputi sa kanyang balat at buhok, na nagbibigay sa kanya ng hitsura ng immortal. Sa labas ay nakita siya ng mga sundalo at ipinapalagay na siya ang demonyong pumapatay ng mga tao, nakita ng buong bayan ang kanyang bagong mukha at pinagbabato siya ng kung ano-ano. Hindi nagsasalita si Pei Rong para sa kanyang sarili, handang ialay ang kanyang buhay para sa iba. Bago pa siya mapatay ay iniligtas siya ni Yong at dinala sa isang kuweba sa malapit, hindi siya naniniwala sa kanya nang sinabi niyang demonyo siya. Kinumpirma ni Xia na kinikilala niya ang kanyang mga sintomas bilang epekto ng isang lason. Habang iniisip nila ang kanilang susunod na hakbang, dumating si Wang kasama ang mga sundalo at nabigla siyang makita ang kanyang asawa sa ganoong sitwasyon. Bilang general ay obligado siyang patayin siya para sa kanyang mga krimen, ngunit bilang asawa niya ay hindi niya ito magawa. Sinabi sa kanya ni Pei Rong na pinatay niya ang lahat, ngunit ipinahayag niya na mahal niya siya bilang isang tao at bilang isang demonyo. Sa huli ay ibinaon niya ang espada sa kanyang katawan at namatay dahilan para mawasak si Wang. Niyakap niya ang katawan niya at umiyak sa sakit. Sinubukan ni Xiao na makiramay sa kanya at sinubukan na lumapit, ngunit hindi siya nito pinansin at patuloy na humiikbi habang nakahawak kay Pei Rong. Dito ay napagtanto ni Xiao na hinding-hindi siya mamahalin ni Wang, anuman ang gawin niya. Sa sandaling yun, inatake ni Yong si Xiao gamit ang kanyang espada at pinatunayan na siya ang tunay na demonyo nang hindi siya nasaktan sa sandata. Ngunit sa puntong ito ay wala nang pakialam si Xiao kung ang kanyang pinakatinatagong lihim ay lumabas. Nakiusap si Wang sa kanya na ibalik ang kanyang asawa, kung saan tinanong niya ito kung ano ang makukuha niya bilang kapalit. Dahil hindi gustong mamuhay nang wala si Pei Rong, ginawa ni Wang ang hindi maiisip. Napaluha si Xiao at inilabas ang tinatago niyang orb mula pa noon, ang pagbuo ng chakra na nakolekta niya sa buong buhay niya ang may kapangyarihang ibalik ang mga patay. Sinubukan niyang gamitin ito kay Wang ngunit pinigilan siya ni Yi, ninakaw nito ang orb dahil kung gagamitin ito ni Xiao ay babalik siya sa kanyang sinauna na anyo. Bukod dito, ang orb ay bunga ng libu-libong taon ng pagsusumikap at ayaw niyang sayangin niya ito sa isang lalaki. Inatake ni Yong si Yi at naganap ang matinding laban sa pagitan ng dalawa. Sa pagkakataong ito ay nasa tabi na ni Yong si Xia na alam kung paano mapapatay ang isang demonyo. Inilabas niya ang sandata ng kanyang lolo at sinubukan na buksan ito sa huling pagkakataon, sa kanyang pagtataka, nagawa niya ang hindi inaasahan at natanggal ang takip. Pagkatapos ay inatake niya si Yi at sa wakas ay pinatay siya, ngunit pagkatapos ay namatay si Yong dahil sa kanyang mga pinsala. Umiyak ang babae habang hinihiling kay Yong na bumalik, dahil ang dalawa ay nagsimula ng magkagusto sa isa't isa. Sa huli ay naglakad si Xia palapit kay Xiao upang wakasan ang kanyang buhay para sa lahat gayunpaman. Ngayon ay nakikita niya na pareho ngayong nasa harapan ni Xiao ang orb nilang dalawa ni Yi. Ginamit ni Xiao ang dalawang ito upang ibalik ang buhay ng lahat ng namatay sa kuweba, nang magising si Wang ay nakita niya si Xiao na nawawala na sa kawalan. Nakita din niya si Pei Rong na muling nabuhay na labis niyang ikinatuwa. Makalipas ang ilang araw bumalik na sa normal ang lahat sa bayan, gusto ni Wang na manatili si Yong sa bayan at tulungan ang mga sundalo ngunit nagpasya siyang samahan si Xia sa kanyang misyon sa paghahanap ng demonyo sa timog. Sa huling eksena, makikita natin na bumalik na si Xiao sa kanyang puting sorrow na anyo. Wala na siyang kapangyarihang bumalik sa kanyang dating sarili, ngunit buo pa rin ang kanyang mga alaala. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!